Hi! Welcome to YABL Tech Review! Kayo ba ay gustong mag-setup ng inyong live streaming, ng multi-track recording para sa inyong church, para sa inyong banda, para sa inyong setup? Ngayon, pag-uusapan natin ang Behringer XR18. So, mag-unbox tayo ngayon. Bubuksan natin ang bagong-bagong XR18 ngayon na nandito sa aking harapan. Hindi pa ito nagagamit, hindi pa po ito nabubuksan. At mamaya papakita natin kung ano yung mga meron sa kanya. Features, all the features that you can find. Okay, by the way, just to let you know, before I open the box, this is approximately 39,000 pesos dito sa Philippine market natin, sa ating price. Ito yung presyo ng ating Behringer XR18. And this is controllable wirelessly. Pwede wirelessly through the Wi-Fi, passing through the Wi-Fi sa ating iPad. Any Android phones, pwede. Pwedeng tablet, pwedeng low-cost na Android phone. Hindi lang po dito kasama yung tinatawag na 3210. Okay ba yun, guys? Okay? Pag-usapan natin later on, bakit tinatawag na audio interface na rin ito. Just to let you know, ito yung audio interface na pwede nang gamitin sa inyong StreamYard, sa inyong OBS o any live stream system na ginagamit ninyo o platform system na ginagamit ninyo para kayo ay makapag-live, okay? O tinatawag natin nga broadcast, okay? For the internet or internet broadcast, okay? So ano ba yung capabilities nito? Siyempre ito, i-install na namin ito sa mga churches, church projects natin. Instead of buying an audio interface, instead na bibigyan pa ng dynamics processor, another graphic equalizers or equalizers, okay? Hindi na dahil nandito na yung mga kailangan natin. Okay, let's open it! Excited na tayong buksan ang bagong-bagong Behringer XR18. Nakikita nyo po, ito po yun, bubuksan natin. Yan. Yan, buksan natin. Di yata ito mabuksan na, masyadong. Yan, tight pa. Dumiretso yung ano natin, dumiretso yung ating kutsilyo. Okay, so natin. So, syempre this comes with some accessories, okay? Some of the accessories natin dun sa ating tinatawag na digital mixing console rack. Okay, buksan natin. Okay, meron pa dito. Yan. So, what's inside? Syempre, meron tayong, syempre, power cord. Buksan natin, may power cord tayo. Okay, iangat natin. Kailangan ko lang na assistant dito. Okay. Yung, yan. Okay, buksan natin. Okay, anong makikita natin? Siyempre, meron yung tinatawag na paboritong-paborito ng iba. Siyempre, meron ba tayo ditong sticker? Okay, kita na ba? Sticker ng Behringer. Libreng sticker. Pwede nyo ilagay ito sa any surface. Okay, o sa rack. At meron tinatawag na quick start guide. Okay, this is courtesy of Behringer Philippines. Okay, so pinadala sa atin ng Behringer Philippines. Meron tayong tinatawag na ears for rack mounting. Kung sinabing ears for rack mounting, ito po yung ikakabit natin din sa may pinaka-rack. Okay? Para hindi po siya mahulog o kaya doon sa pinaka-cabinet natin. Okay? Ayan, ganyan ang paglalagay niya. Ganyan. Kita natin ha. Kita natin. Yan. Okay? So, ito nakalagay sa rack. Okay? So, ito, dalawang ears, kaya tawag nila, ears for the rack. Meron siyempre naka-foam at meron tayong tinatawag na power cord. Power cord. Siyempre, sa universal power cord. I think 2-prong with grounding naman. Ayan. Okay. Tapos meron tayong tinatawag na silica gel. May silica gel. Ayan. Yan yung ating silica gel. Nandiyan dyan, no? Hindi po kinakain ng silica gel. Ito po para sa moisture. Okay? Bawal po kainin yan. Iangat natin ng konti. Kailangan natin ng assistant ulit. Okay? Siyempre, naka-plastic siya. Okay? Hindi po kasi pwedeng isemento. Pag sinemento po yan, ay hindi na po mabubuksan. Yan. Buksan natin. Okay? Try natin buksan. Buksan natin. Oh, nasira yata yung plastic. Ganun talaga, masisira talaga ang plastic. Pag plastic talaga, masisira. Okay? Pagka manipis na plastic, di ba? Okay? Kaya lahat ng mga plastic dyan, masisira rin kayo. Okay? Okay. So, going back, tirahin na natin.
Okay ba yun? Okay, so yan ha. Try na natin. Ito na po ang ating bagong-bago. Amoy na amoy pa. Amoy na amoy pa na bagong-bagong amoy. Anong amoy? Siyempre, bagong-bago. Ayan o, amoy natin, amoy natin, amoy natin. Yan, ang bagong-bagong Behringer XR18. Okay, digital mixing console rack. Ano makikita natin dito ngayon? Okay, makikita natin. So, may combo jack. Ibig sabihin nun, pwedeng either XLR para sa mga microphones ninyo or yung tinatawag nating line input. Okay? So you have 16 combo jack and you have 2 mono which is a left and right or a channel 17 and 18. Kaya tinawag siyang XR18. 18 channels all and all. Okay? Meron tayong tinatawag na switch sa gilid. Yan ang switch natin sa gilid. Yan. Yan yung saksakan ng power cord. Meron tayong built-in na Wi-Fi router. Yan, may Wi-Fi router tayo. Pagka wala po kayong Wi-Fi for wireless remote control. Meron tayong tinatawag na level para po sa ating headphones. Yan. Meron tayong 6 output, auxiliary output or subgroup output. Pwede yun. Pwede naman natin configure. At meron tayong main, left, and right output. XLR din po ito. So mas matipid na, hindi na natin kailangan gumamit ng converters. Hindi na po natin kailangan gumamit ng TRS o ng tinatawag na PL stereo o PL balance, something like that. Okay? We have a remote for ito po ay nakapatch po sa ating yung LAN port po natin. Nakapatch po, may kable tayo. Siyempre, hindi po kasama dito yung LAN cable. Diretso po ito sa ating Wi-Fi router. Okay? Tapos yung gitna, Wi-Fi client, ito ang ko-connect sa ating router. Okay? Malinaw tayo doon. Ito po ang ko-connect sa ating Wi-Fi router. Siyempre, may configuration yan. Tapos ito po, access point. Dito na magko-connect. Okay? Dito na magko-connect yung ating iPad, yung ating wireless devices, yung ating laptop, yung computer. But, syempre, we suggest mas stable, you use a separate router. Gamit po tayo ng separate router para for multiple devices, mas stable po yun. Mas stable po yung tinatawag na separate router. Pwede naman po yung tinatawag na Apple Express. So, meron nito, natatanggal po ito at pwedeng lagay sa rack. Something like that. Now, pag-usapan natin ano ba ang mga features at mga laman nito. Number 1, syempre, yan ang ating tinatawag na display. Okay? What can you see right now? Yan yung aking display ng ating controls. Display ng ating controls ng ating Behringer XR18. What can you see right now? Yan yung ating mga faders which is controlled wirelessly or pwede ring wired at pwede tayong gumamit ng tinatawag nating mga shortcuts, built-in shortcuts. Now, next, pag-usapan natin yung tinatawag na mga parameters, okay? Which we have yung tinatawag na gain inputs, okay? Mayroon tayong gain inputs, meron tayong level inputs, meron itong built-in na compressor, limiter, gate, at more or less mga 4 na effects. Rack, ayan ang ating EQ, no? Yan yung ating parametric equalizer that we can find doon sa ating control. Okay, nakikita natin yan, meron tayong display. Pwede mong inarrow yung bandwidth, pwede mong i-short, tinatawag na inarrow yung bandwidth natin, i-cut off, okay? Yan po yun, tingnan natin, yan. Okay, yan po yun, okay? So, makikita natin dyan tinatawag ng mga RTA, may real-time analyzers tayo, may built-in tayong tinatawag na spectrograph, okay, that you can see, okay, what's the offending frequency, pa nagpi-feedback tayo, hindi na tayo masyadong magtatagal na gamitin lamang natin ang tenga natin, but, nakikita natin sa ating display yung mga frequencies. Halimbawa, toot! Yan. So, yan yung tinatawag na feedback frequency. Pwede natin tanggalin yun. Pag may narinig po tayo at pinakita po tayo, yun po yung frequency, ipipinpoint lang po natin. Okay? So, all of those channels has a built-in parametric equalizer, 4-band parametric equalizer. Lahat po siya pwedeng sweep, pwedeng palitan yung mga frequencies. Then, lahat po ng channels meron tayong tinatawag na gate. Yung gate is, example, yung ating gate, yung ating microphone,
sa drums, kinakapture niya yung tunog ng ibang instrumento, particularly snare o hi-hat, kinakapture niya yung tunog ng kick or floor tom. So, kailangan natin siyang i-gate para automatically yun yung nagsha-shut off at nagto-turn on. Okay, nagsha-shut off ng mga tunog na kinakapture ng ating microphone na hindi napupunta sa ating mix. Okay? So, meron din tayo tinatawag na compressor to control the dynamics, especially for live streaming, guys. Importante po sa live streaming natin, mas malakas po yung signal kahit bumulong po yung ating pastor o yung nagpipreach o yung pare o sino man nagsasalita o kumakanta, pasok pa rin po sa ating program output papunta sa ating live streaming. Kaya importante po, lahat po ng channels may compressor. Pati po yung ating subgroup, pati po yung ating main, meron po tayong compressor. And this is what we are using for our live streaming sa ating Philippine Sound Practices Series and YAVL Tech Review. Okay, we are using Behringer XR18. Now, may mga katanungan dito. Anong pagkakaiba ng Behringer XR18 at MR18? Okay? Ang pagkakaiba ng mas mataas ng 5 to 6 decibels ang headroom ng Midas MR18 kumpara po sa Behringer XR18. So 5 to 6 dB ang difference ng headroom between the Midas MR18 to your Behringer XR18. Okay? So basically parang ganon. Now, again, let me use the model, no? Midas MR18 and this one is Behringer XR18. So mas mahal lang yung ng a few pesos, 1,000 pesos. Now, talking about the processors. Ano mga processors na meron tayo? Pakita natin. Okay? Meron tayong tinatawag na stereo combinator, multiband compressor. Meron tayong tinatawag na limiter. Yan. Kailangan natin ng limiter. Woo! Ayan, pag sumigaw tayo, di ba? So, kailangan natin ng multiband compressor para po lahat po ng mga frequency range makontrol po. Minsan po kasi yung boses ko minsan nasal, minsan po matalas ang boses natin. So, hindi po siya ini-EQ ng live. Ito po ay automatic equalizer. Okay? So, ito yung tinatawag na kaibahan ng Midas and Behringer, especially this Behringer, no? This is a 39,000 pesos digital mixing console rack 16 channel. Lahat po ng mga channels meron pong compressor. Pero syempre, assignable po yung ating limiter sa ating main output saka sa ating auxiliary at ganoon din po yung ating multiband compressor or we call this combinator, stereo combinator na meron po sa Behringer XR18. Okay? If you have more questions, if you want to ask questions about Behringer, please do like this video, this YouTube video and this tech review, YAVL tech review para po marami po ma-notify po kayo kapag may lumalabas po pong ating mga video. Marami tayong mga videos almost every week po or almost every week meron tayong video na nilalabas. Okay? And just to encourage all of you, please continue to subscribe. Okay? Subscribe our channel, youtube.com/YAVL Mark Yulo. Okay? Subscribe lang po kayo. So anything na gusto po ninyong i-discuss namin o kwento namin, i-tech review namin ng mga equipment, i-review po namin o i-unbox po namin. Okay? Ang maganda lang talaga dito, may mga church client po kami, umabot na po ng mahigit 5 taon. Ito pa rin po yung kanilang mixing console na ginagamit, no? Meron tayong gano'n na taga Mindanao po, taga Mindanao, okay, taga Visayas. Almost 5 years na po yung kanilang Behringer XR18. Hindi pa po nasisira at talagang malaki po ang natipid nila. So basically sa 39,000 pesos, napakalaki kasi po pag bibili po kayo ng compressor, limiter, gate, effects, meron po itong assignable effects, different effects. Okay? Na pwede nating i-route. Malaki po ang natipid natin. Parang lumabas po parang mga 70% po ang ating natipid. Imagine mo 70%, 39,000 pesos. Okay? So hindi mo na kailangan bumili pa ng different analog processors which graphic equalizer, pagkakailangan mo para sa banda mo. Basically, kung kailangan mo ng 4 na monitor mix, ay kakapusin ka na sa budget dahil ang isa pong rack na dual channel na graphic equalizer ay nagkakahalaga na po ng mahigit 12,000 ang isang rack. Pinakamura na po yun. So, napakalaki po ng ating natitipid if we are going to use this digital mixing console rack. Ang kaibahan lang po, kaya po ito mura, ay wala po itong physical controls and physical faders. Pwede po ninyong isave ang mga scenes, pwede po kayong mag-multi-track recording, pero hindi po kaya po ng sabay para po sa ating live streaming. Pag kayo po yung magla-live streaming, stereo lang po ang tinatanggap. So to those people who want to know how we do it, paki-contact lang po nyo kami. Okay, mayroon kami tinatawag na audio for live streaming.
training and seminars, okay? Or gusto niyo magpa-setup ng audio ninyo para sa inyong company, para sa inyong church, para sa inyong banda using this Behringer and Behringer XR18 and Midas MR18, okay? Kontakin niyo lang po kami sa 0917-714-4103. Again, please contact me to 0917-714-4103. So, para kami mga katanungan pa po kayo, patungkol po sa ano po yung benefit ng paggamit po, okay, ng Behringer XR18 para po sa inyong banda, para po sa inyong live stream, para po sa inyong multi-track recording, masagot po namin ang lahat po ng ito. Or pwede po kayo mag-comment, okay, sasagutin po namin kayo sa mga inyong katanungan. So hopefully, okay, we will see you to our upcoming YABL, okay, YABL or YABL Tech Review, okay? So again, please subscribe to our YouTube account. Paki-hit na rin po yung notification bell para lahat po ng ating mga videos na lalabas ay updated po kayo at paki-like na rin po ninyo ang video pong ito. Maraming salamat po and we will see you again to our upcoming YABL Tech Review.